Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ang ika-14 na pangkat sa asignaturang World Literature na kung saan ay makakasama ko po dito si Binibining Princess Iris Maliber mula po sa Vincent Filipino 4B. Ako po si Libet P. Estrada. Ayan, sa pagpapatuloy po ng talakayan natin sa asignaturang ito ay tatalakayin po namin ang literatura tungkol po sa o mula sa bansang Prussia o yung French literature. Ayan, so sa introduction po natin, French literature, one of the world's most brilliant, has been for centuries an impressive aspect of French civilization, an object of national pride and principal focus for feeling of national identity. Because the French are a literate people, passionate, interested in question of language and in the exploration of ideas, the influence of French intellectuals on the course of French history during the last 3 centuries has been great and remains so today. A high proportion of European literacy trends have originated in France. The continuing prestige of literature in France is evidenced today by innumerable private societies devoted to individual authors and by the large number of literacy prizes awarded each year. A knowledge of French literature, in short, is the key to an understanding of the French uh, people. Ayan. So, ito yung mga activity namin na kung saan ay tatawagin namin French World. Pero ipapaliwanag na lang po namin dahil nga po sa sitwasyon po na naganap or dahil sa kadahilanan. Sa mahalagang dahilan naman po namin. Ayan, so dito po ang mangyayari po nito ay marahil alam naman po natin o narinig na natin yung mga salitang Pranses sa ilang pelikula, sa ilang kanta o sa mga social media. So, ang mangyayari nito ay huhulaan sana ng aking kapwa mag-aaral kung ano ba ang ibig sabihin ng mga ilang salita na ibabahagi namin sa bawat slides na ipapakita namin. Bali, ipapaliwanag na lang namin kung ano ba ang ibig sabihin ito. So, sa unang salita ay yung tinatawag nating amor. So, ano ba yung ibig sabihin ng salitang amor? So, ang amor po ay, ito ay pinakatanyag na tema sa panitikan ng Pransya na kung saan ito ay may kahulugan na pag-ibig. Yan, or love. Sa pangalawa naman ay yung tinatawag na liberté or liberty. So, naririnig po itong minsan sa mga motto ng Pransya. So, ang ibig sabihin po nitong liberté ay kalayaan o freedom. Isa itong inspirasyon na kung saan sa mga tula at akda sa panahon ng revolusyon. Sunod naman dito ay yung tinatawag nating beauté or beauty. Yan, tungkol ito sa kagandahan. So, hindi sa kagandahang physical, kundi sa kagandahang sining sa pagdating sa kanilang panitikan, sa kanilang wika, at sa kanilang pamumuhay. Dito naman sa sunod ay square. Yan. Salitang Francis na square po ay isang pinaka-positibong salita na kung saan ang ibig sabihin ay pag-asa o hope. Sunod naman ay puwese. Ayan, puwese or ito'y nangangahulugang poetry, tula. Isa sa pinakatanyag na anyo ng panitikang Pranses. Sunod ay ang rêve. Ayan, ang rêve po is to dream. Ito yung ibig sabihin hindi naman dream na pangarap. Ito'y isang panaginip na kung saan ay maraming manunulat ang gumagamit nito bilang simbolo ng pag-asa at imahinasyon. Dito sa susunod ay amite or amite na ang ibig sabihin ay friends or friendship, pagkakaibigan, isang tema or mahalagang tema rin sa mga akda ng romanticismo. Sunod ay bonheur. Bonheur. Ang ibig sabihin naman ay happiness or kaligayahan. Ayan. So, sa mga salitang Pranses na nabanggit natin or pinakita natin ay nakita natin na kahit iba ang wika, pareha pa rin yung damdamin at tema at yung kahulugan ng panitikan.
pag-ibig, may kalayaan, may pag-asang pinapakita, at syempre buhay. Yan yung ating tutuklasin sa ating talakayan ngayon sa French literature, ang mga akdang humubog sa diwa ng sining at pagkatao ng mga taga-Pransya or Pranses. Yan. Bago yan, ang France po o French Republic ay isang malayang bansa sa kanluran ng Europa. Ito ang pangatlo sa pinakamalaking bansa sa kanlurang Europe o European Union. Ang Kapitolyong France ay ang Paris na kung saan ito yung pinakamalaking lungsod ng bansa at sentro ng kultura at komersyo katulad ng iba pang bansa sa Mediterranean, mayaman ang panitikan sa Pransya. So, panitikang ito ay nagsisilbing kanlungan ng kanilang sinaunang kaugalian at kultura. At ang Pransya din ang unang tinawag na Rhineland o tinawag na Rhineland, subalit sa panahon nga ng Iron Age at Roman era ay tinawag itong Gaul. Bago tayo magpatuloy ay hayaan ko ibabahagi ko muna sa inyo ang ilang sa mga layunin ng ating talakayan ngayong hapon. So una dito ay analyze the historical development of French literature across different eras. And number 2, identify enduring themes and cultural influence reflected in French literature works. Number 3, appreciate the rich legacy and global impact of French literature. So, ano nga ba ang French literature? Ayan. So, French literature, ito yung mga tumutukoy sa mga akdang pampanitikan na isinulat, syempre, ng mga wikang Pranses or mga Pranses. Kasama rito yung mga tula, dula, sanaysay, nobela at iba pang panitikan na naging mahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng Pransya. So, ito naman, paano nga ba ito nagsimula? Siyempre, nagsimula ito sa pamamagitan ng oral tradition o pasalitang panitikan noong medieval period. So, mga epikong kanta, alamat at tula ang ilan sa mga halimbawa nito na kung saan unti-unting naisulat ang mga ito gamit ang lumang anyo ng wikang Pranses at naging inspirasyon ng maraming manunulat. Yan, ito naman ay naghula siyempre sa Pransya mismo, lalo na sa mga rehiyong gumagamit ng Old French or yung Old French ang mga monasteryo at universidad. Naging pangunahing sentro ng pagsulat at pag-iingat ng mga akda. So, kailan ito nagsimula? May tuturing na nagsimula ang French literature noong ika-9 na siglo o 9th century. Isa sa pinakatanyag na akda ay ang The Song of Roland. So, isa ito sa mga epikong tula na matatalakay din natin mamaya. Ayan. So, major themes. Major themes, adventures, especially high romance stories and fairy tales. Ayan. Sa pagpasok ng ating talakayan ngayon, mahalagang maunawaan na ang apat na pangunahing temang madalas makita sa panitikan. So, una nga dito yung adventure na naglalahad ng mga kwentong puno ng paglalakbay at kabayanihan. And philosophical humor satires when still bite like those of Voltaire and Rabelais. So, ikalawa nga dito yung philosophical humor na gumagamit ng talino at katatawanan upang paunahin or punahin ang mga pagkakamali ng lipunan. At ang ikatlo ay ang liberal humanism na nagbibigay diin sa dangal at makatotohanan ng karanasan ng tao. At ang panghuli dito ay yung modern individualism. Ito ay isang temang nakatuon sa paghahanap ng tao sa sarili. Ito nga po yung binanggit ko kanina na kung saan ay yung root o yung pinakang ugat, root of French literature or the medieval period. Ayan, ang panitikan ng Pransya noong gitnang panahon or tinatawag nating medieval period ay nagsilbing pundasyon ng kanilang mayamang kultura. Sa panahong ito, makikita natin ang dalawang pangunahing uri ng panitikan na sumasalamin sa buhay ng mga tao noon. Ang epikong tula ng kabayanihan na kung saan ay, or kung tawagin ay chanson de Roland na ang tulang liriko ng pag-ibig na troubadour poetry. Ayan. Ayon sa kwento ni Chanson, sa una nating ibabahagi,
ay naisulat noong ika-11 siglo or 11th century, isa sa pinakamatandang epikong Pranses na naisulat din noong Middle Age. Ito ay bahagi ng tinatawag na chanson de geste o mga tula tungkol sa kabayanihan. Ayan. Ang kwento ay umiikot kay Roland, isang matapang na knight na pamangkin siya ni Charlemagne or ipinapakita kasi dito na yung tapang niya, yung katapatan niya, yung pagsasakripisyo or pagsasakripisyo para sa hari at sa bayan. Isa itong tula tungkol sa huling laban ni Roland sa Battle of kung tawagin ay Battle of Ronceux Pass, kung saan ay ipinaglaban niya hanggang kamatayan ng kanyang hukbo. Isa din ito sa pinakamahalagang epiko ng Europeo dahil ipinakita nito ang ideal knight or yung pinatawag na tapat, pagiging marangal at handang mag-alay ng buhay. Naging huwaran ito ng maraming romance at heroic stories sa panitikan. Dito naman sa troubadour poetry, isang uri ng tulang umusbong naman ng Middle Age, particular sa Timog France. Sila yung mga tinatawag na makata or mang-aawit or mga musikero na umiikot o naglilibot sa mga kastilyo upang alawin ang mga tao gamit ang kanilang mga awit. Yan. Ang mga makatang tinatawag na troubadours ang sumulat at umawit na mga tulang ito. Yan, ang pinakang tema nila dito, karamihan sa kanilang tula ay tungkol sa courtly love o isang uri ng pag-ibig na marangal, maselan at kadalasan nga nun ay hindi natutupad. Or pwede rin yung tema nila ay isang kabalyero at dangal. At minsan, pagmamahal na may pagsasakripisyo. So, ang pinakang estilo nila dito, ang troubadour poetry ay sinusulat para awitin, hindi lang basahin. Malambing, makulay ang wika at puno ng damdamin. Isa pa sa estilo nila ay ginagamitan ng lyrical style, parang makabagong love songs, ngunit nasa anyo ng tula. And ang high romance naman ay isa sa pinakamahalagang anyo ng medieval literature. Isa sa pinakatanyag na manunulat nito ay si Céline de Troyes. Yan. Kilala siya bilang author ng mga kwentong umiikot sa Knight of Round Table in England at siya yung nagpasikat at nagpakilala sa karakter ni Lancelot. Isa sa pinaka-iconic na knight sa Arthurian legends. Kadalasan, ang mga akda ni Prytain ay mahahaba, sobrang haba dahil binubuo ito ng long poems na may masalimuot na mga pangyayari at sa ganitong uri na nga ng panitikan, tatlong bagay ang binibigyan dito or binibigyang diin dito. Una nga dito yung adventure, pangalawa yung morality at ikatlo ay yung pagmamahal or love. Ibig sabihin, mas nauna ang pakikipagsapalaran dito bago yung pag-ibig at laging nasa gitna na ang pagpili or nasa huli na ang pagpili sa tama at makatarungan. Sunod na slides ay ang romantic adventure and fairy tales. Ayan. Si Voltaire ay sa romantic adventures and fairy tales, sa panitikan ng mga taga-Europa ay kwento na puno naman ng pantasya. Ayan, kabayanihan. May paglalakbay na madalas may dalang aral sa huli. Ayan, si Charles Perrault ang kilala nitong manunulat o isa sa mga manunulat. So dito, karaniwan nating nakikita ay mga kabalyerong nagliligtas. Diba? Nauso nun ng mga prinsesa ang inililigtas ng prinsipe or mahiwagang nilalang at mga pagsubok na kailangang malampasan. Halimbawa na nga lang dito yung mga klasikong kwento ni Charles Perrault tulad ng Cinderella, Sleeping Beauty, at pati na rin yung Little Red Riding Hood. Ayan. Mga kwentong tumuturo ng kabutihang tapang at kahalagahan ng tamang desisyon. So sa ilalim ng makukulay at karakter at mahiwagang tagpo,
ipinakita ng fairy tales ang simpleng katotohanan na sa bawat paglalakbay, may mga hamon, may aral at laging may pag-asa. Susunod naman natin ay yung philosophical humor ni Satires with Voltaire and Rabelais. Ayan. Si Voltaire at Rabelais, dalawang kilalang manunulat na kilala sa kanilang paggamit ng philosophical humor. Yan. Si Voltaire ay manunulat sa panahon ng Enlightened at si Rabelais naman ay manunulat noong Renaissance. Si Rabelais o Francois Rabelais ay ipinanganak noong 1494 hanggang 1553 ay namayagpag o sumikat ang kanyang tanyag na nobelang The Life of Gargantua and Pantagruel noong 1532 at umabot pa ito noong 1564 kahit pa namatay siya noong 1553. Yan. Sa kwento ni Gargantua ay ang mga karakter ay hindi sumusunod sa mga tradisyon na batas o alituntunin ng lipunan kundi sa sariling kagustuhan. Ibig sabihin, ang Gargantua and Pantagruel as moral philosophers, ito yung nagpapahiwatig na ang nobela ay hindi lamang isang kwento ng mga higante, kundi naglalaman din ng mga ideya tungkol sa moralidad at etika. Ayan. Only one law, do what thou wilt. Yan. Ito yung tanging batas na sa Abbey of Teleme, isang ideal na komunidad sa nobela na ibig sabihin ay gawin mo ang iyong nais. Yan. Sabi nga, because men that are free will born, will breed, and conversant in honest companies have naturally an instinct and spur that prompteth them unto virtues, action, and withdraws them from vice which is called honor. So, ipinaliwanag dito na ang mga taong malaya may pinag-aralan at nakikihalubilo sa mabubuting tao ay likas na may pagkahilig sa kabutihan at umiiwas sa kasamaan. Yun. Kanilang paggawa ng mabuti ay nagmumula sa kanilang sariling pagkatao at hindi dahil sa panlabas na pwersa. Ayan, sabi din dito, those same men, when by base subjection and constraint, they are brought under the keep down, torn aside from the noble, or from that noble disposition by which they form merely which incline to virtue, to shake off and break that band of servitude wherein they are so tyrannously enslaved. Ayan. Sinasabi na kapag ang mga tao ay pinigilan at pinahirapan, nawawala ang kanilang likas na pagkahilig sa kabutihan at nagiging rebelde upang makalaya mula sa pang-alipin or pang-aalipin. Ayan, dito naman pagpasok natin sa nobela sa nobela ni si Francois Marie Arouet o Marie Arouet o mas kilala nating Voltaire. Ipinanganak siya noong 1694 at namatay noong 1778. Isa siyang DS na naniniwala sa iisang Diyos na lumikha sa sanlibutan subalit wala siyang pakialam sa mga nangyayari dito. Sa panahon ng Enlightenment, isa siya sa naniniwala na ang dapat mayroon tayong kalayaang mag-isip. So galit siya sa mga mangmang o walang alam at naging malapit siya kay Benjamin Franklin, isang kilala ding scientifico. At sinabi din ni Voltaire, isa sa mga naging hilig ni Voltaire ay ang pag-inom niya ng kape na kung saan ay nakaubos daw ito ng 30 cups sa isang araw lang. Isa yun sa mga kaalaman. Ayon naman sa nobela, si Candide ay isang tauhan na sobrang optimistic. So, ito yung isa sa masterpiece of Voltaire. So, lagi niyang hinahanap. So, itong si Candide ay lagi niyang hinahanap ang kabutihan sa lahat ng
nangyayari sa lahat, kahit pa na nasa gitna siya ng mga malalang sitwasyon tulad ng digmaan, sakuna at maging Inquisition. So, habang tumatakbo ang kwento, unti-unti siyang naharap sa katotohanan ng nangyayari at dito, nagbago nga yung pananaw niya. Ayan. Ang Akdang Candide ay naging instant bestseller pero controversial din kasi kinundi na ito ng simbahan at ng gobyerno dahil nga tinuligsan ni Voltaire ang mga pang-ubusto o pang-aabuso at pagmamalabis ng kapangyarihan na mga nasa lipunan noon. Ayan, ginawa niya ito para iparating sa mambabasa at malaman ng mga mambabasa na dapat ay huwag maging bulag sa katotohanan at maghanap ng praktikal na paraan ng mas mapabuti ang sarili o buhay sa gitna ng isang lipunang hindi perpekto. Ayan, sa susunod nating slides, ay dito tayo sa classical and enlightenment eras. Ayan. Sa ikalabing-pitong siglo hanggang ikalabing-walo, sumikat ang dalawang mahalagang panitikan naman ng Pranses. Ito yung classical era at enlightenment era. Ayan. Yung classical era, binigyan diin na ang kaayusan at balanse sa pagsusulat or yung mga manulat ay talagang sumusunod sa mga tradisyon o classical na paraan. Dalawa sa mga tanyag na halimbawa dito ay sina Moliere at Racine. Si Moliere kasi ay siya yung sumulat ng Tartuffe, isang satirical comedy and moral critic. Si Racine naman ay lumikha ng Pedre, isang uri ng drama na may temang tragical at ito ay naging notable works nila. Yun, isa yun sa mga naging kilala sa mga ginawa nila. Samantalang sa Enlightenment era, lumipat ang atensyon ng panitikan sa filosofiya, sa kritisismo, at sa karapatan ng mga tao. Layunin naman na paunlarin ng lipunan sa pamamagitan ng paggamit ng rason at lohika. Dito, umusbong ang hamon sa otoridad ng mga lumang paniniwala. Ilan sa mga tanyag na akda ay ang Candide nga ni Voltaire na gumamit ng philosophical satire at optimism at ang Confession ni Rousseau, isang autobiographical societal reflection na may ibig sabihin isang pagninilay o refleksyong nagsasalaysay ng karanasan ng isang tao o yung ikaw mismo at kung paano nakakaapekto ang lipunan sa iyong buhay at kung paano mo rin nakikita yung sarili mo bilang bahagi ng lipunan. Yan. Pagdating naman sa ikalabing-siyam na siglo, tatlo yung umusbong na panitikang Pranses. Ito yung tinatawag nating Romanticism, Realism, at Naturalism. So, ito malamang ay naaabutan na ng ilan sa atin. So, sa Romanticism, imagine nyo na lang kung yung mga kwentong puno ng damdamin. Sabi nga, romance, imahinasyon. Siyempre, yung may damdamin, yung pag-iimahinasyon, at minsan ay drama talaga. So, ganito magsulat ang mga romantic writers sa panahon ng Romanticism. Sa Romanticism, ang focus ay hindi kung ano ang nangyayari sa lipunan. Ayan. Hindi yung nangyayari sa lipunan, kundi kung ano ang nararamdaman ikaw mismo na tao. Kumbaga, parang painting na puno ng kulay at emosyon at imagination. Parang sinasabi ng romantic writers na hindi lang utak ang mahalaga or hindi lang utak ang mahalaga. Mahalaga rin ang puso natin. Yan. Gusto nilang ipakita na ang tao ay may malalalim na emosyon. At minsan, ang imagination natin ay mas totoo kaysa sa realidad. Kaya ang mga kwento ng panahon ng Romanticism ay madalas dramatic, minsan poetic at punong-puno ng symbolism or yung emotional or expressive at minsan medyo dreamy ba. Ayan. Sa panahon naman ng realism, ito yung paglalarawan ng totoong nagaganap naman sa lipunan. Ayan, realism, mula sa salitang real o totoo. Yun, so totoong nagaganap sa lipunan, walang arte, walang propaganda, lahat totoo. Kung mahirap ang buhay, isusulat nila. Kung may hindi patas sa pagtrato sa mahihirap, ipapakita nila. Kung may problema sa gobyerno o sa relasyon ng mga tao, diretso yung inilalahad. Nagsawa yung mga manunulat na puro romantic at punong-puno ng drama ng kwento. Kaya sabi nila, teka, bakit hindi na lang natin isulat kung ano talaga ang nangyayari sa buhay ng
mga tao. Kaya doon na pumasok yung realism. Hindi na bida dito yung mga hari at prinsesa o sobrang dramatic na love story. Ang bida ngayon ay tayo mismong ordinaryong tao, gaya ng trabahador, mga magsasaka, mga simpleng nagtitinda o tendera o kahit sino pa yung merong nagagawa sa pang-araw-araw na buhay. Yan, dito naman sa naturalism, imagine niyo na lang yung realism, nagpapakita ng totoong buhay. Dagdagan mo pa ng masalalim na pagtingin sa bakit ganoon ang buhay ng tao. Yan ang naturalism. Ang konsepto dito ay human determinism. Ang ibig sabihin nito para sa mga naturalist writers, ang buhay ng tao ay hinuhubog ng tatlong malalakas na pwersa, yung kalikasan, lipunan, at heredity o lahi. Ayan. Parang sinasabi nila na hindi mo basta-basta kontrolado ang kapalaran mo. Madalas, ang paligid mo ang nagdidikta. Halimbawa, kung ipinanganak kang mahirap, mahirap kang makakaangat dahil sa lipunan. Kung lumaki ka sa magulong kapaligiran, apektado ang pag-uugali mo. Kung may namana kang trait sa ugali, naiimpluwensyahan nito ang choices mo. Kaya ang kwento or ang mga kwento na naturalism ay madalas mas madilim, mas realistic at mas brutal sa katotohanan kasi pinapakita nila kung paano kinokontrol ng mundo ang buhay ng isang tao. Kung realism ay parang documentary, ang naturalism naman ay parang scientific observation, parang eksperimento kung paano gumagana ang tao sa ilalim ng pressure, kahirapan at sa realidad. Ayan, ngayon naman ay pag-usapan natin ang ilan sa sikat na manunulat sa romanticism, realism at naturalism. Ayan. Dito sa romanticism, nakatuon sa damdamin, di ba? Sa damdamin, sa imahinasyon. So, pinasikat dito or pinakasikat dito si Victor Hugo na sumulat ng Les Miserables at sa Hunchback of Notre Dame. So, si Alexandre Dumas, romantic writer, kilala sa adventure novels gaya ng The Three Musketeers at The Count of Monte Cristo. Puno ng damdamin at drama ang kanyang kwento. Dito naman sa realism, nagpapakita ng totoong buhay at lipunan ay pinasikat naman ni Gustave Flaubert na may akdang Madame Bovary. Ipinakita naman ng realist writers ang pang-araw-araw na buhay ng ordinaryong tao. Si Honoré de Balzac naman, realist writer, gumawa naman ng La Comédie Humaine na ipinakita ang totoong buhay at lipunan sa Pransya, lalo na sa social classes. Dito sa naturalism, may detalyado or mas detalyado at scientific na version na realism, pinasikat ni Emile Zola na sumulat ng Germinal at Nana. Dito makikita kung paano hinuhubog ng lipunan, kalikasan at heredity ang buhay ng tao. Dito naman si Marcel Proust, late realist or modernist, kilala sa In Search of Lost Time at nakatuon sa memory, time at personal experience ng tao. Ayan. Kung sa 19th century ay nakatuon sa damdamin o yung tinatawag nating romanticism or totoong buhay sa realism at scientific observation ng tao sa naturalism, dito naman sa 20th century naman ay panahon ng modernization. Ayan. So sa panahon ngayon, dahil dito nagbago rin ang panitikan at lumitaw yung modernism kung tawagin. Isang kilusan na nakatuon sa inner world ng tao. Ibig sabihin, ang mga manunulat ay interesado na sa iniisip, sa nararamdaman at personal na struggle ng bawat or sa kapwa nila tao, hindi lang sa nakikita sa paligid. Ang mga tema ng modernism ay identity, alienation at psychological struggle. Minsan, abstract o experimental ang estilo pero very deep ang meaning nito. So, kasunod naman itong lumitaw ay ang existentialism. Yan. Existentialism na kung saan ay tumutok naman sa human condition. So, dito pinapakita ng mga manunulat ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagpili at responsibilidad ng bawat isa sa atin. Pati na rin yung pakiramdam ng
kawalan ng katiyakan at yung pagkalito sa buhay natin. So parang sabi nila, ano ang kahulugan ng buhay or paano natin hinaharap ang ating sariling existence. Yan. Ayan. So, sa next PPT is aftermath of grades. So, dahil sa trauma nga ng pagbabago na dala ng World War I at II, maraming nga mga manunulat or manunulat sa French literature ang sumentro or nag-focus na lang sa pagkakakilanlan o personal experience ng tao. So dito nga lumitaw yung modern individualism na nakatuon nga sa pag-unawa sa sarili sa gitna ng chaotic at uncertain na lipunan. Ayan. Si Camus, Albert Camus dissociated himself from the existentialist but acknowledged man lonely condition in the universe. His man of the absorbed or absorbed hero reject despair and commits himself to the anguish and responsibility of living as best he can. So basically, man creates himself through the choices he makes. There are no guides for these choices, but he has to make them anyway, which renders life absurd. Ayan. Sa kanyang konsepto na absurd or absurd. Ayan. Ipinakita niya yung pakiramdam ng tao na naghahanap ng kahulugan sa mga nangyayari ngunit tila walang saysay. Ayan, tingnan naman natin itong isa sa pinakasikat na linya ni French existentialism, hell is other people. Ayan. Sabi, sa slides na ito, makikita natin ang ilang quotes na nagpapakita ng pananaw ni Sartre tungkol sa meaning of life as or at human condition. Sabi niya, you will never be happy if you keep searching for what happiness consists of. So, ibig sabihin, sa existentialism, hindi mo nakikita ang kasiyahan kung puro ka lang paghahanap ng kahulugan or paghahanap ng kahulugan ang ginagawa mo. Kailangan mong mabuhay ng totoo, hindi naghihintay ng perfect meaning. So, meron din siyang linya na nagsasabing it will believe all the better if it has no meaning. Simpleng salita, para kay Sartre, walang fixed meaning ang buhay. Ikaw mismo ang gagawa ng kahulugan mo. Ayan. So, napakahalaga ng mga sinabi o mga pahayag na ito kasi pagkatapos ng mga digmaan, nag-shift ang mga manunulat sa pagtatanong na, sino ba ako? Ano ba ang purpose ko? Paano ko mabubuhay ang isang buhay na may saysay kahit magulo ang mundo? Yun. Ito ang puso ng existentialism. Nag-i-exist. Ayan. Sunod. Ayan. Si Simone de Beauvoir. Yan. Ngayon naman, si Simone ay isa sa pinakamahalagang manunulat sa panahon ng 20th century French literature at philosophy. So, isa siya sa mga pangunahing boses ng existentialist na dahil kilala siya sa kanyang makahulugang aklat na The Second Sex. So, sa librong ito, ipinakita niya ang ideya o one is not born but rather become a woman. Ibig sabihin, para kay de Beauvoir, ang pagiging babae ay hindi lang biological, kundi hinuhubog din ng lipunan. Ayan. Napakahalaga or mahalaga ito dahil binuksan niya ang usapin tungkol sa gender or yung identity at equal rights na nakaapekto hindi lang sa literatura kundi maging sa buong feminist movement sa lipunan. Kaya sa panahon pagkatapos ng digmaan, kasama siya sa mga manunulat na nagtanong din kung paano ba nahuhubog ang pagkatao ng isang tao at ano nga ba ang papel ng lipunan sa identity natin. Ayan, pinagsama niya ang existentialism, yung feminism at modern individualism. Ayan, naging isang revolutionaryong ambag sa French literature. Ayan. And the last is conclusion. So, napakarami or French literature reflects humanity or humanity's evolving search for meaning, from reason and revolution to identity and inner experience. Its greatest power lies in how it challenges our thinking, depends on our understanding of life, and continues to inspire generation after generation. So, maraming salamat sa pakikinig at pagsabay sa aking ulat. Sana ay naipakita ng French literature na
bawat kwento ay may dalang aral. Yan, tungkol ito sa ating mga pangarap, pakikibaka at paghahanap ng kahulugan sa buhay. Naway hikayatin tayo nito na tumingin ng mas malalim, magtanong ng mas malaya, at pahalagahan ang kagandahan ng ating karanasan bilang tao. Patuloy sana tayong matuto ng may bukas na isip at bukas na puso. Muli po ako si Lilibet Estrada mula sa Bachelor of Secondary Education Major in Filipino. Magandang araw po sa ating lahat.